tanong ko po ay patungkol po ito sa aking asawa. Kasi sa ngayon po ay meron siyang apply ang trabaho at isa sa mga requirements ay ang pagkakaroon niya ng PhilHealth ID. Ngayon, nung dating nagtatrabaho siya, meron na siyang PhilHealth ID number. At pero matagal na kasi siyang hindi nagtatrabaho simula nung nag-asawa siya. Ngayon, na-issuean uli siya ng panibagong PhilHealth number. Ngayon, yung PhilHealth number na bago niya na ginagamit, ito ay issue ng dating politiko, ng mayor dito sa dating mayor na Maynila. Ngayon, kailangan na niyang magkaroon ng ID mismo. Ngayon, lumalabas, dalawa yung kanyang PhilHealth number. So hindi namin alam kung ano yung gagamitin, kung yung dati ba nung dalaga pa siya na nagtatrabaho o yung bago na inisyu ng dating politiko. Ngayon, may problema kami dito, no? Kasi dahil nga kailangan niya ng PhilHealth ID, yung isang branch dito sa PhilHealth mismo sa JP Laurel sa may Nagtahan. Ang sabing ganun sa kanya, kailangan bayaran niya muna yung 3 buwan na contribution, which is 600 pesos yung halaga, na kinakailangan bayaran niya muna yon para ma-issuean siya ng ID mismo. Ang tanong nga namin, sabi namin doon, kaya nga siya naghahanap ng trabaho para yung employer niya na magiging bago niyang employer, yun yung maghuhulog ng contribution niya para sa bago niyang PhilHealth ID. Okay. So bakit sinisingil siya? Yes. Sagutin niya ni Sir Delio, ano? Yes, una sa lahat, good morning. Good morning, Kuya. Good morning po sa inyo lahat. Yung sa katanungan po ng ating caller, ang general rule kasi, pag ikaw ay magsisecure ng PhilHealth number, ang assumption dyan, ngayon ka palang sasali sa PhilHealth. Yeah. So, sa informal sector na ikaw ang voluntary magbabayad, talagang kailangan mag-fill up ka ng PhilHealth membership registration form, and then magbabayad ka ng at least 1 quarter or 600 pesos. Okay. So, kung ngayong first quarter, January, February, March, that's good for 600 pesos. Pero sa sitwasyon ng kanyang asawa, na-issue na siya ng unang number nung dalaga pa. So sa PhilHealth po kasi, first number issued, yan po ang gagamitin natin. Kino-controlling. Yes, kasi ang assumption natin, lahat ng Pilipino ibibigyan ng permanent and unique number. Maaring yung Parang pangalawang... tin number. Parang Yes, gano'n. yung pangalawang na ibigay sa kanya ng politiko, maaring magkaiba kasi ang pangalan, baka nickname, kaya nagkaroon ng ibang separate household at nabigyan siya ng number. So ang suggestion ko po, kukunin po natin ang number niya at kami na po mag-aasikaso sa Corporate Action Center. Okay. Ito muna. Kasi ang kailangan lang naman po ay i-reconcile natin yung kanyang record and kami na lang po ang bahalang mag-assiste sa ating caller. Ano yung mga kailangan niyang iprepara na mga dokumento? Well, basically, kailangan niya mag-fill up ng PhilHealth membership registration form. Again? Yun na lang po din po ang pag-update ng record kasi yung unang number niya, single pa siya. Sa Birth PhilHealth, certificate, kailangan ba? ID? well, Para ngayon mapakita po, yung identity mas niya. nirelax ng PhilHealth ang ating mga kailangan dokumento kahit wala. Basta importante, accurate yung information. So kung hindi declare niya ang kanyang anak, 20 years old below, walang trabaho, pwede po. At maging magulang natin, above 60. Kung hindi po sila retiree ng SSS o GSIS. And tamang-tama po yan, dahil nais kong ibalita po sa inyo, na ang PhilHealth po, nung nakaraang linggo, ay nakipag-tie up po tayo with the Senate's Public Assistance Center and with PCSO, kung saan ang PhilHealth's Corporate Action Center, kami po ay magtutulong-tulong para sa mga miyembro natin na may kailangan ng tulong ng pinansyal sa mga medical needs nila, maging systematic ang referral system natin. At kami po ay magkakatulungan. So doon sa Hindi naman part expect po ng natin, PDAF yan, ha? hindi po. Okay. We're trying to synchronize each other's activities. Kung saan, Synchronization lang. pag meron pong nagpunta halimbawa sa Senate Public Assistance Center or dito po pumila sa PCSO, ang first line po, i-check po, ikaw ba'y PhilHealth member? Kasi kung ikaw ay PhilHealth member na, meron ka ng benepisyo at aasistahan ka namin kung saan kung hospital wala ka pa po. pupunta. Kung wala, meron pong Bibigyan. programa ang PhilHealth, yung tinatawag nating point of care enrollment, kung siya po ay mahirap talaga at papasa doon sa pamantayan ng DSWD, doon sa Social Welfare Officers Hospital, siya po ay may enroll ng government hospital. So, kailangan ba Isang taon magdala po ng yun. Certificate of Indigency? Yung SWA doon sa hospital, Social Welfare Officer, ay siyang mag-check kung siya magka-qualify. And then last resort na po, yung pagtulong natin in the assistance of financial assistance, it's either through PCSO's guarantee letter or
Senate Public Assistance Intervention sa mga hospitals. Ang ganda niyan, ha? Mas maraming matutulungan. May tanong ka pa, Jun? Kasi ako may tanong. Randy, thank you, ha? Randy, malinaw? Maraming actually ano po yung una po niyang PhilHealth number, na-update na po namin ito. Bale, Bueno na po yung kanyang last name dito. Tapos, yung inisyu sa kanya na bago ng politiko, Bueno rin yung kanyang last name doon. Kaya lang, magkaiba nga lang ng PhilHealth number. So, ganito Ang concern talaga namin ay paano kami makakakuha nung ID mismo talaga. yung ID, madali na natin. Madali lang kunin yun, oo. So, ang gagawin na Basta lang may po, number ka. dahil may bagong trabaho si Mrs., Consolidate lang. Yung HR po nila, i-report na si Mrs. Bueno ay new employer. Doon sa ER2, Employers Report Form 2, lalagay niya na ang pangalan na si Miss Bueno. Ito ang kanyang PhilHealth number issued. At isasubmit ito sa aming opisina at aayusin na po yan kasi So, para kunwari kasama ganito, na siya. Del, ang ginamit nung HR officer ay yung pangalawang numero na binigay ng politiko. Ngayon, pag sinabit sa inyo yung number na yun, tapos Correct nakita pa rin nyo yung namin. dalawa, i-expunge nyo na automatically yung pangalawang number. Tama. Pagpaprompt yun, kasi iba po yung numbering nung indigent program or sponsored program ng araw. So makikita po natin na si Mrs. ay from informal sector, voluntary to employed. Kami po ang may pagunayan kasi HR nila ang Tapos papadala nyo na lang yung letter sa HR na ito yung number ni Mrs. Bueno. Yes, para sa mga employed sector, yung mga regular employees ng SSS o GSIS, kung kayo nalipat ng ibang opisina, ang HR nyo po ang siyang magsasabit ng report na si Attorney Reggie Tonggol ay bago empleyado ng gantong law firm. So sa monthly remittance, sasama na siya, pangalan nyo. Pati And number. may hati po ang premium ang employer at employee. Naghahati po sila sa buwan-buwan na premium. O yan ang tanong ko, no, para connect na rin doon sa ni Randy. Kailan ba kinakaltas yan? Sa quincenas na tig 15 o doon sa 30 na last na sweldo? Apo. Ang remittance po pag employed sector ay dati po ay every 10th of the following month. Okay. For January, dapat Feb 10. So ang ginawa po ng PhilHealth para mas marami pong panahon ng ating mga employers, kung ano yung last employer number nila, nilagyan namin sila ng window 10 to 15, 15 to 20. Kung ang employer number nila ay bawa 0 to 4, sila sa 10 to 15th of the month. So may ganun po tayong ginawa para po hindi sabay-sabay yung employer na nagsasabit ng remittance report at nagbabayad. Oh, I see. At saka yung binabayaran ay yung previous month. Yes. Tama. So, kumari yung babayad sa February 10 ay yung January. January. Okay. Okay na, Randy?